Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga karibin natin, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Yan ha. At ito na nga mga karibin natin, nakakagulat, umusok na. Duterte may matinding revelasyon, PBBM Martin naiyak sa kahihiyan, BP Sara. Yan mga karibyo natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan mga karibyo, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Interview ni Pangulong Duterte kaya Sal Panelo, Attorney Sal Panelo. Grabe po, bumuhos po ang galit ni Pangulong Duterte. Dito po sa mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong mga nagkaso sa kanya. Kinuwento niya rin yung paano, ano yung kinahinatnan ng kanyang pistok, bakit galit po ang mga Duterte at mga Duterte supporters sa pistok. Yung kahinatnan po, wala na pong katuturan, no? Talagang ang hirap na pong baguhin. Kahit po, umaamin po siya kahit po nung panahon niya. Di ba mga karibyo, ilang beses na po bang nagkaroon ng pistok, no? At doon nga po sa, di ba, doon nga po sa latest statement ni latest video ni BP Sara mga karibyo natin, di ba? Meron na naman pong inambush, nako po. Di ba? Tapos meron tayong ganitong pinag-uusapan na pistok. Marami yan nga po mga karibin natin marami nga po dito sa Kongreso at saka lahat na sa buong gobyerno ngayon mga karibin natin, no? May nag-comment po, sabi po nasaan na po ba ang prinsipyo at dangal ng mga taong ito? Nabibili na po ba ang kanilang mga prinsipyo? Dahil nga po yan mga karibin natin, di ba? Dito sa mga taong lalo na po dito sa House of Representatives mga karibin natin, akala pa naman natin, di ba? Di ba? Yung may mga nakikita po tayo diyan sa House of Representatives nung mga unang administrasyon mga karibin natin na talagang di ba? Yung mga galawan nila ay parang totoo, di ba? Hindi pala totoo mga karibyo yung mga sa bagay politiko nga di ba? Nakadepende po sila kung sino po talaga yung malakas mga karibin natin. Doon po sila. Hindi rin naman natin masasabing malakas, no? Or sumisip-sip lang ang mga ito mga karibin natin or nagkakasunduan na mga karibin natin. No, kasi akala ko talaga nung mga unang mabubuti, no? Itong sila, no? Hindi ko na po pangangalanan mga karibin. Alam nyo na po yan kasi napanood nyo naman po yung hearing nila ka Eric dyan, no, sa House of Representatives. Makikita mo may mga mukha na akala mo pala ay totoo pero hindi pala mga ka-review natin, no. Tama po yung sinasabi nila na nabibili na ba ngayon ang dangal? Prinsipyo ng mga ito. Well, we cannot judge them mga ka-review natin. Kayo na lang po ang maghumusga mga ka-review, Nung panahon ni Pangulong Duterte, grabe na po itong ating mga nasa gobyerno. Lalo na po ngayon na halos wala na nakakaawat. Hindi lang po korupsyon ang sinasabi ni Pangulong Duterte, no? Yung pagkakamal po ng salapi, wala na pong pumupuna man lang dito sa kasalukuyang mga tao sa gobyerno kung paano po sila. Hindi po simpleng magnakaw, no? Yung anong tawag doon? Yung magkamal, no? Yung plundered, how they plundered the country. At parang maliit pa yung nangyari. Ito, nag-ugat yung sinasabi ni Panelo dito sa suspension ng gikan sa masa. So yun mga karibin natin, paano pa mapupuna ang tao, di ba?
kung nakita na po nila dito kay Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin, na ganun po ang naging resulta doon sa pagpuna, mga ka-review natin, no? Pero gaya nga ng sabi ng ating mga ka-review, maglabas po kayo ng resibo para matapos na po ito. Open the book of accounts. Yan, mga ka-review natin, no? Ayan lang po na yan. Yan lang naman po talaga yung gusto ng taong bayan, mga ka-review natin. Maging ikaw na po na nanonood doon, magbabayad ka po ng tax. Lahat po ng mga content creators, mga ka-review natin, nagbabayad po yan ng tax. Hindi nyo po, ba? Kaya nga pumupuna itong, di ba? Kaya nga po, lahat tayo, maging sino ka man, maging, di ba? Maging, kahit anong trabaho mo, mga ka-review natin, nagbabayad, kahit nga yung tambay, mga ka-review natin, nagbabayad din yan ng tax eh. Di ba? Kasi bumibili rin yung mga yan eh. Ibig sabihin, lahat po ng Pilipino ay may karapatan, mga ka-review natin, na magtanong kung saan napupunta yung tax natin, di ba? At yun po ay hindi pa sinasagot. At wala po tayong naririnig. Dito sa ating butihing Pangulong BBM, mga ka-review natin, no? Wala pa po tayong narinig na statement na sinabihan niya po si Speaker Romualdez, mga ka-review natin. Ewan ko lang sa akin wala pa po akong napapanood na video ganyan. Ewan ko lang sa inyo, share nyo naman kung meron naman para at least hindi tayo magmukhang dito, no? Na nagsasabi or nagsalita na po itong si PBBM about po dyan sa pagpapa-audit niya, no? Sa mga pondo dyan sa Kongreso, mga ka-review natin. Wala pa po akong narinig, no? Narinig ko pa lang nagsalita si BP Sara, mga ka-review natin, no? At si dating Pangulong Duterte. Yan nga po yung Diyan nga po nagsimula yung lahat kaguluhang ito, mga ka-review natin. Diba? Sana naman po, isang araw, no? Sana someday, somehow, diba? Marinig po natin ang boses ng ating mahal na PBBM about po dito sa mga isyung ito, mga ka-review natin, diba? Kasi sa kanya po tayo umaasa diba? Sa kanyang mga inilalabas na statement, doon po tayo umaasa, mga ka-review natin. Ang kaso nga lang, di ba, eto pa. Ang kaso nga lang, mga ka-review natin, kasi pabago-bago po no? Pabago-bago po yung nilalabas na statement, mga ka-review natin For example na lang po yung sa ICC, di ba, sinabi niya nang hindi makakapasok. Tapos mababalitaan natin, nakapasok na pala. Kasi nga pag-aaralan, mga ka-review natin. Ano pa ba yung mga nag-iba yung mga desisyon ni PBBM? Ba, simula po ng naglalabas ng statement, itong si Speaker Romualdez, din ang kasunod po, maglalabas din po ng statement si PBBM, pabor na po dito kay Speaker Romualdez. No? Bali po, yung mga pangako nung pangangampanya nila, parang hindi na po natutupad, mga ka-review natin. No? Yan po yung opinion lang natin yan. Pero kung sa palagay nyo naman po, natutupad yung mga pinangako ni PBBM, mga ka-review natin, opinion nyo rin po yan, no? At walang makakapigil po sa inyo, sa inyong iniisip na yan. Pero yung karamihan po kasi nang nagko-comment dito, mga ka-review natin sa ating munting channel, no? Talagang diba? Sinasabi pa nga po nila, palpak daw ang administrasyong ito. Kayo ba, sumasang-ayon kayo na palpak ang administrasyong ito, mga ka-review natin? Diba? Mas lalo tayong naghihirap ngayon Diba, mga ka-review? Paano natin hindi masasabing naghihirap tayo, mga ka-review natin? Parang hindi mo, yung 1,000 mo ngayon, kahit nga 5,000 mga ka-review natin, hindi mo ramdam, diba? Hindi mo ramdam na merong ka palang ganyan ngayon. No? Ewan ko lang kung dyan ba sa inyo?
Kasi dito sa amin, mga karibin natin, ang mamahal ng mga bilihin, no? Babalik at babalik talaga tayo sa mga bilihin, mga karibin natin. Kasi yun po ang basic needs ng isang Pilipino, di ba? Para mabuhay dito sa Pilipinas, ang bumili ng pagkain. Nako po. Diyan po nagsimula yung kwentuhan hanggang mauwi dito sa pananaw niya sa gobyerno ni Marcos Romualdez. Pag tinanong mo si Pangulong Duterte, aamin yan. Di yan katulad ng speaker na sasabihin niya, kumusta kayo ni BP Sara? I look at her as friend. As friend? Kaya mamimili po kayo ng leader. Etong nagsasabi, hindi bumabaliktad sa sinabi niya. Pero inaamin ba ni Franz Castro na siya'y komunista? Ang sinabi ni Pangulong Duterte, yung mga komunista, sabi ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po ako nagno-notes. Pag may notes po ako, matino po ang discussion natin. Okay. Pero ito po ang nakakatakot. No? Sinabi ni Pangulong Duterte, mas malala pa po ang crucifix na papasinin sa mga susunod na araw ng mga Pilipino. Alam niyo na po kung ano yung magaganap. Mas malala pa raw po yung mangyayari sa mga susunod. Bakit po? Ang tanong ni Pangulong Duterte, umamin kayo sa gobyerno kasi kami, nung kami ang nasa gobyerno, alam namin. Ito tanong ni Pangulong Duterte, are we infiltrated or not? Alam ng military at government na they are communists. Hindi ko na po tutukuyin kung sino yung they. Pero alam na alam niyo po yan. Alam ng military at government that they are communists. Yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Nagawa, ano to? Okay, ito po ang ngayon lang revelasyon. Hindi po niya Alam niyo mga karibin natin, nagsisimula talaga yung sinasabi kanina ni Sir Badong Aratilis na mas malala pa sa crucifix, no? Pagpako sa krus, mga karibin natin, yung mararanasan natin, no? Nagsisimula na po yan, mga karibin natin, sapagkat, di ba? Para na rin tayong pinahihirapan nito. Kung patuloy pong tataas yung mga bilihin, mga karibin natin, mas malala pa po sa ipinako ka sa krus, di ba, mga karibin natin? Kayo po ba naniniwala na nagsisimula na po itong mabigat na pasanin ng mga Pilipino? Ako po yung naniniwala, mga karibin natin, kasi po, di ba, kung magpapatuloy talaga ang pagtaas, grabe, mga karibin natin, 20 pesos ng bigas ang pangako, naging 3 times. Times 3, mga karibin natin. No? Di sana hindi na lang siya pasensya na po. Di sana hindi na lang po nangako, di ba? Hindi na lang pinag-usapan, hindi na lang binanggit sa kampanya. Di ba? Yun nga po At saka ito pa. Ito talaga yung mga dito nasasaktan po, no? Dito po natatakpan tayo, tayong mga Duterte supporters, mga karibin natin, sa ginagawa nila po sa mga Duterte, no? Dahil sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga karibin natin, doon po na ipalibing si Apu Lakay, mga karibin natin, sa libingan ng mga bayani, diba? Sa dami po na naging presidente, walang ni isa ang naglakas ng loob, mga karibin natin. Kasi alam po nila na magagalit po sa kanila ang taong bayan. Pero bakit po si dating Pangulong Duterte, mga karibin natin, nagawa niya? Nagalit ba ang taong bayan? Oo, nagalit. Pero, di ba? Ipinagpatuloy niya kasi yun po ang tama. At doon po sa action na yun, in my very own opinion, mga karibyo natin, siguro ko doon po yung point na talagang medyo natauhan po yung mga taong bayan, no, about sa apelyidong Marcos. Doon po bumangon ng mga Marcoses, mga karibyo natin. At yan ay opinion ko lang po, mga karibyo. Kung iba rin po ang inyong pananaw sa inyong buhay, di ba? Accepted po natin yan kasi karapatan po nyo po yan, di ba? Yan lang po, mga karibin natin yung yung hinanakit, 'di ba? Kasi eto nga lang di ba? Eto lang. Hindi naman natin
hindi naman natin maaalis, isipin, mga ka-review natin na itong si PBBM at itong si Speaker Romualdez ay may kanya-kanyang pagdedesisyon. Sapagkat palagi po silang magkasama, di ba? Imposible namang hindi nila pag-usapan yung kanilang mga desisyon. Di ba? Yun nga po mga ka-review natin, sinasabi po ng iba na kunwari lang yan, iba-iba yung statement. Pero ang totoo, planado na po yan. Yan po yung sinasabi ng iba eh. Ewan ko lang sa inyo mga ka-review natin kung ganun din po ba ang inyong pagtingin sa kanila, no? Ganun din po ba yung pagka-analyze ninyo sa mga ginagawa nila? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito. Alright? I-comment lang po sa baba para atis alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito. Alright? At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Kaya mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating munting channel. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan nga po.